Nakatakdang maglabas ng resolusyon ng Supreme Court kaugnay ng petisyon ni Senator Bato de la Rosa matapos makumpleto ang pagsusumiti ng mga komento mula sa magkabilang panig sa usapin ng arrest warrant ng International Criminal Court. Noong Sabado, nagsumiti ng komento ang Office of the Solicitor General na humihiling na ibasura ang mga mosyon ng senador, kabilang ang hiling na temporary restraining order dahil umano sa lack of merit. Git ng OSG, hindi dapat pahintulutang makaiwas sa proseso ang sino mang nahaharap sa mabibigat na aligasyon. Ipinunto rin ng OSG na sa ilalim ng Republic Act No. 9851 na may kapangyarihan ng Estado na magpasya kung isusuko ang isang akusado sa isang international tribunal tulad ng ICC, kahit na walang warrant mula sa lokal na hukuman. Samantala nagsumiti rin ng tugon ang kampo ni De La Rosa kagabi, kung saan pinabulaanan nila ang pahayag ng OSG na ang senador ay isang fugitive from justice. Anila, nananatili si Senator Bato sa bansa, kinikilala ang jurisdiksyon ng Korte Suprema at patuloy na dumudulog sa legal na proseso. Ayon sa kampo, hindi maaaring ituring na tumakas sa batas ang isang individual kung wala pang umiiral na warrant mula sa lokal na hukuman o utos para sa kanyang pag-aresto. Matatanda ang hindi naglabas ng agarang TRO ang Korte Suprema noong nasa Senado pa si De La Rosa. At sa halip ay inatasan ng mga respondent at mga petitioner na magsumite ng komento. Nakasalalay na sa Korte Suprema kung pananagutan o proteksyon ang mananaig, hindi lang para kay Senator Bato, kundi para sa magiging direksyon ng batas at hustisya sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.